are you ready? Yes. You have 3 times the answer and you're about to pick a number that corresponds to a question. Kaya naman, Crazy, our sexy. Sexy ba si Crazy? Sa kabila ka, anak. Ayan. Ang hiyawan sigaw ng kabataan ng kapitanan, Crazy. Alright. 15. Your question number 15. Advice for you. Listen. Ano ang mahalagang batas para sa kabataan ang dapat pagtuunan ng ating kasalukuyang gobyerno, ipaliwanag at bakit? Ay ang Child Protection Law. Dahil po pag napapanatili nating malinis at inosente ang utak ng ating mga kabataan, lalaki silang may respeto at lakas sa loob para tahakin ang bagong kinabukasan. Yun lamang po. Thank you. Thank you so much, Kiamar. Mr. Kapitahan Kenny, the number 1. Judges, you can now write your scores. You can now go backstage and take rest. Nandito po ako ngayong gabi. Wow. And you know what? Napakadami mong supporters. Baka may gusto kang batiin or pasalamatan. Maraming salamat po sa mga sumuwata po sa akin sa patimpalak po na ito. Lalong-lalo na po sa aking ina. Ang sigaw ng kabataan! Nag-trending ka pa ngayon. Alright. You can open it and read your question number. Question number 17. Question number 17. A moment of silence, everybody. Good luck. Sa mga patimpala, sa inyong palagay, importante ba ang kagandahan o kagwapuhan ng isang kandidata upang hirain at manalo? I repeat. Kasama po talaga sa patimpalak na ito ang kagandahan at kagwapuhan ng isang kandidato. Ngunit hindi lamang kagandahan o kagwapuhan o sukatan ng isang kagalingan ng isang kandidato. Nasusukat ito sa talento, kagalingan at kausayan ng isang kandidato. At naniniwala ako na ang kandidato kakarapat dapat manalo ay ang nagpapakita kung sino talaga siya at hindi nagpapanggap. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi, kapitan! Thank you so much. Alright. Ang kanyang pangalan ay si Mr. Baletbat. Paul Baletbat. Tama? John Paul Arellano. Bakit po mali yung mga name list? FB name. Okay. Lain naman. Sorry po. Okay. Sorry. Okay. First timer. Third time. Hindi, wala sa hindi siya nagpaano. Third time still setting. Wow! Alam mo, umepek ka pa. Pick your number. Open it. Number 11. Question number 11. Katahimikan lamang po para sa ating mga manonood. Candidate number 3, good luck. Wala akong suklay. Kung ang ama ang haligi ng tahanan at ang ina ang ilaw ng tahanan, sa iyong palagay, anong bagay ang sumisimbolo sa iyo bilang isang anak o kabataan? I will repeat. Kung ang ama ang haligi ng tahanan at ang ina ang ilaw ng tahanan, sa iyong palagay, anong bagay ang sumisimbolo sa iyo bilang isang anak o kabataan? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Para po sa akin, kami ang nagsisilbing dekorasyon o palamuti sa aming tahanan. Sapagkat kami ang makikita ng aming magulang kada uwi nila ng bahay. Kung saan kami ang magpapangiti at magpapawala ng kanilang pagod. Nang sa gayon ay patuloy silang lumaban sa buhay. Dahil darating ang paraon ay makakaganda rin kami sa kanilang mga sakripisyo. Yun lamang po at maraming salamat. Very well said. That's the hour. Mr. Kapitan, Crazy Hustle. Maaura! Wag ka munang bumunot. Ano ang masasabi
Joke lang. Alright, pick a number. You can open it and read it to the crowd. 6. Question number 6. Katahimikan para sa ating mga manunood. Good luck! This is your question. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na makapulot ng 1,000 piso, ano ang iyong gagawin? Isosoli sa may-ari o itutulong sa nangangailangan? I will repeat. Mahirap naman. Patahimikan po, everybody. Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na makapulot ng 1,000 piso, ano ang iyong gagawin? Isosoli sa may-ari o itutulong sa nangangailangan? Magandang gabi. Kung may nagmamay-ari man po ng 1,000, ay bukas palad ko po itong isusolid. Ngunit kung wala naman po ako, ay bukas palad ko rin po itong itutulong. Dahil gaano man po maliit na katiting ang ating maitulong sa bawat tao, ito po ay ang kanilang serbisyo na ating mahahandog. Dahil ito po ay ang kanilang magiging bagong kinabukasan at magiging ito rin po ang kanilang magiging sapat na pangangailangan sa bawat oras na ating pangangailangan. Maraming salamat po. Precise. Shout out to our Tambleros John. And hello, kamusta? Okay naman. Cut muna tayo ng music, sir, ha? Okay. Tama ba ang aking pagbabasa sa iyong pangalan? Shuto? Alright. So, Shuto Shiraki, ikaw ba ay may lahi ng ibang half Japanese? Mamaya pa pagkatapos. Ilan taon ka na? 17. Alright, wow. So, malapit na pala ang iyong kaarawan. Pwede to sa next year, man. And of course, by the way, before we proceed to our next Q&A, we are also inviting everybody to witness the grandest finale of Bulacan Teen Model Search Summer Fashion Festival 2026, year 13 po. Dito po ang ating CEO, Eduardo. Happening on May 2, 2026 sa ating pong K-Digit. At alam ko po, merong 4 na delegado mula sa bayan ng Paulo. Alright, first timer. Opo, kinakabahan ka. Medyo. Kinakabahan ka, pero ramdam ko ang suporta ng iyong mga pamilya. Grabe, napakadami. Baka gusto mo sila batiin muna at pasalamatan. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan. Medyo kinakabahan pa siya. Sige, medyo pawalain muna natin yung kaba niya. Sa iyong palagay, paano nakatutulong sa iyong kapwa kabataan ang mga pageant or patimpalak na ito? Sa akin, malaking tulong po itong project na to sa mga kabataan dahil hindi po tayo nakababad sa cellphone at nakiga lamang sa kama, kundi nakikisa din tayo sa mga ganitong klase ng kaganapan sa ating barangay at na lumalakas din po ang ating confidence na kaya ko pong lumakad sa harap ng maraming tao dahil ako po isang napakamahiyain bata. Ngunit po, napakadami ko talaga natutunan po ngayon na kaya mong lumakad ka kahit first time mo pa lang na Sama ko kaya sa video to naman na to. Sige, kaya tama yan. susubukan ko dahil higit pa sa ito ang matututunan nyo dito. Kailangan po. First timer? Opo. Okay. Baka may gusto kang batiin muna or pasalamatan. Ang salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Yun lang? Okay. So, handa ka na ba? Okay. Kaya naman ang sigaw ng kabataan ng kapitangan!
ay may malayang oras upang sagutin ang iyong katanungan. Kaya naman, good luck. Question number 4. Katahimikan po sa ating mga manonood. Bilang isang Kapitangenyo, anong mahalagang katangian ang dapat mong taglayin upang ikaw ang hiraing Mr. Kapitanan? Uulitin ko. Ang katangian ko pong pwedeng itangi ay nagkakaroon ng respeto pagkakaisa. Dahil ang naniwala ko na ang tunay na leader nagsisimula sa na makikita sa pakikisama at pagre-respeto. At gagamitin ko naman ang dito lang ito upang magbigay inspirasyon sa kapwa ko kabataan. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much! Kailangan! Unang-una po sa lahat, nais ko magpasalamat sa aking mga pamilya, mga kamag-anak, at sa aking mga kaibigan na sumuporta. Kailangan po at maraming salamat. Wow! Handa ka na ba upang sagutin ang iyong katanungan? Ganda na po. Kaya naman, ang sigaw ng kabataan ng Kapitanan! Alam mo, sumikat pa siya. Bago mo buksan yan, Chrissy, dito ka muna. Anong masasabi mo sa ating kaibigan na si Chrissy? Ano sabi mo, sorry? Ang ganda niya, I like her brush. Actually, bumang araw yun, hindi naman dash. May rashes siya. Rashes yun, hindi yung dash. Alright, so you can open your number and read it to the crowd. Number 18. Question number 18. A moment of silence, everybody, as our candidate starts answering. Judges, audiences. Candidate number 7, good luck. Question number 18. Bilang isang kabataan, paano ka makakatulong sa lumalalang panahon at klima dulot ng climate change? Let me repeat. Bilang isang kabataan, paano ka makakatulong sa lumalalang panahon at klima dulot ng climate change? Bilang isang kabataan, ito ay aking sisimula sa simpleng pagtatanim ng mga halaman upang maging puno, simpleng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, at pagdidilig sa mga halaman. Dahil ang simpleng gawain na ito bilang isang kabataan ay magdudulot ng malaking epekto sa ating kalikasan. At naniniwala ako na kahit ako'y kabataan lamang, sa simpleng gawain ay magdudulot ako ng malaking epekto sa kalikasan at sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much to our Mr. Kapitangan candidate number 7.